Welcome to the Red Pill PH Season 2, Resurgence of Respect. Learn the Red Pill truth about socialization using the power of sociology. Expand your awareness, remove your socialization mistakes, and boost your social skills. Lahat ng yan, dito lamang sa The Red Pill PH Season 2. Another blessed day, brothers and sisters. Welcome once again sa isa na namang episode ng Season 2 Resurgence of Respect ng ating palatuntunang The Red Pill PH, the #1 legit Red Pill show in the country. Like, share, and subscribe. Pataas na po ng pataas ang mga level ng topic at lessons natin sa ating pong second season na Resurgence of Respect. At ito pong pag-uusapan po natin ay isang next level skills po ng socialization. Ano po ito? Ito po ang socialization flexibility. Okay? From the root word flexibility, ano po ang socialization flexibility, brothers and sisters? Socialization flexibility, ito po yung ability to cope and adjust to any type of people's personality, beliefs, and preference. Alright? Kung natatandaan po ninyo, meron po tayong episode na social calibration. Ito po mas mataas po ito kasi po ito po ay kung saan nagiging flexible ka. Okay? Hindi kayong kung ano lang yung comfort zone mo o kung ano lang yung ideal na personality ng mga tao sa'yo na pasok sa mga taste mo, ideal na pakisamahan. Yun lang, doon ka lang mag-i-stick. Okay? This is not a beginner level of socialization skills, brothers and sisters. This is advanced level wherein you have the ability to manage your expectation on every person. Okay? You have the ability to distinguish the level of their socialization skills and analyze their personalities, beliefs, and preference, brothers, in order to interact with them and create a meaningful interaction. Alright? Sa paanong paraan po to? Ano to? This is where you know how to control po your own judgment to every person. Instead, you want to adjust based on who they are, kung sino sila, kung ano sila, okay? Kung ano yung mga level lang ng pakikisama nila, kahit ano pa yan, level ng intellectual nila, okay? Kahit shallow person lang sila, whatever. This is, a skill na kung saan alam mong kontrolin yung sarili mong judgment sa mga tao. Instead, kaya mong mag-adjust sa kung sino sila at kung ano pa sila. Yan man ay desirable o undesirable sa'yo. Alright? Brothers and sisters, almost all successful people, whether in day-to-day social interactions po, whether in corporate careers, in showbiz, or in business, have this powerful skill, which is called socialization flexibility. Almost all people po, brothers, who encounter many conflicts, yung mga tao na nakaka-encounter ng arguments or even enemies, yan yung mga tao na they have no socialization flexibility skills. Bakit? Because they are judging every person they meet based on the ideal interactions that they normally encounter with those people whom they like. Alright? Isa na naman pong napakagandang topic
Isa na naman pong napaka-importanting skills. Magbabalik po tayo para i-discuss ang lahat ng ito. Okay? Magbabalik po on the Red Pill page, makalipas lamang ang ilang paalaala. Pinaka-maimpluwensyang Red Pill channel sa bansa. Binubuo ng sanib puwersa ng mga eksperto sa larangan ng kasaysayan, biolohiya, sosyolohiya at psikolohiya. Inaabot ang bawat mamamayang Pilipino sa serbisyong Red Pill mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dala-dala ang mga makabuluhang paksa na napapanahon. Ating i-analyze at bibigyan ng makabuluhang konklusyon para sa enlightenment ng bagong henerasyon. Pilit na ginagaya ngunit di mapapantayan. The Red Pill PH. Subscribe, like, and share. Mabuhay ang susunod na henerasyon ng mga alpha. This is Coach Corey from the Red Pill PH. We are the only legit source of Red Pill wisdom. Do you want to measure your SMV or sexual market value as a man? Well, we are offering my professional SMV rating service. This includes full assessment and honest rating of your current SMV, showing your weak points and strong points and giving my coach to improve it. Customized strategy to increase your SMV. For only 500 pesos as sale price, we can get this insane value. Go to our website and order. Long live Red Pill Philippines. Alright, tayo po ay nagbabalik. Kayo po ay sumusubaybay sa ating palatuntunang The Red Pill PH Season 2 Resurgence of Respect. At sa episode po nga na ito ay pinag-uusapan na natin ang isang advanced level ng socialization skills sa Red Pill na espeto, which is what we call socialization flexibility. Okay? Again po, socialization flexibility, ito po yung ability mo to cope and adjust to any type of people's personality, beliefs, and preference. Alright? So meaning, hindi ka dito nililimitahan mo lang yung kung sino-sino lang yung mga pipiliin mo na ideal na tao sa'yo. Yung hindi mo gusto, reject. Minsan sisiraan mo, chichismisan mo pa, o ilalaglag mo, babarahin mo. Hindi po ganon. Alright? Of course, hindi po natin basta-basta maiintindihan po itong socialization flexibility kung i-discuss lang po natin ng isang pasadahan. So, first and foremost, brothers and sisters, paano nga ba? Paano mo masasabi kung meron kang socialization flexibility? Okay, kaya nga po tayo nag-aaral ng Season 2 Resurgence of Respect sa Red Pill Lens para po sa Red Pill awareness natin sa ating socialization pagdating sa pakikipagkapwa sa mga tao, social circle, social life. Okay? Bago tayo mag-move up sa mga mas matataas na level ng Red Pill na usapin. Now, part 1 po, how can you tell if you have a socialization flexibility? Ito ang magandang tanong dito. Meron ka ba nito o wala? Alright, number 1 po is that you are transparent and fair to every people by not judging them quickly based on your preferred and expected people's personality. Okay, napakalinaw, brothers and sisters. Tatanungin ko po kayo, bakit may mga tao na minsan mababa ang self-esteem? Okay, may mga mahiyain, yung mga iba may social anxiety. Okay, alam natin yung mga basic na dahilan niya. Pero bakit? Yeah. Ito po ay napakasimple. May mga tao po kasi na judgmental. Hindi po sila transparent. Hindi po sila patas sa pagbibigay nila ng impression at judgment sa mga tao. Hindi po nila naiintindihan na iba-iba po ang
personality, level of confidence, at interest and beliefs ng bawat tao. Alright? May mga tao po na close-minded kapag ka na-encounter po nila, say for example, yung taong ito ay konyo, okay, socialized person. Ito yung mga tao na mga konyong tao na mga big time, may mga sasakyan, okay, naka-Lexus, okay, dun sa Eastwood Libis, sa mga bar, okay, mga big time din yung mga tropahan niya. Nakakita ng isang tao na pangkaraniwan lang, tapos hindi konyo yung damit. Ang gagawin po nitong mga ganitong klaseng tao, hindi po sila transparent, hindi po sila fair. So, ikakategorize na agad nila yung tao na yun as, mas mataas ako dito, mas mababa to, kasi nga, hindi ako sanay sa ganitong klaseng mga tao. Ang kadalasang nai-encounter ko, mga kunyo, mga big time, mga bigati na mga tao. Marami po ang mga tao na ganito mag-isip, mga close-minded po at mga judgmental na tao, na ang tingin nila sa sarili nila ay napakataas. Nang dahil lang sa ito yung social circle nila. Okay? Now, going back, paano mo masasabi na mayroon kang socialization flexibility? It means flexible kang tao. You are transparent, okay, and fair to every people by not judging them quickly, brothers and sisters. Base po sa preferred and expected mo na mga people's personality. Okay? Kahit pa sabihin mo na ikaw ay, sanay sa mga konyo na maiingay, okay, mga magalante na mga social circle, kung gusto mo na dumagdag pa ng dumagdag yung mga tao sa social circle mo, dapat transparent ka, dapat meron kang social flexibility. Remember, sinabi ko na po yan sa inyo, ang value ng isang tao. Okay? Sa mga sukatan ng value ng tao, yung conversion ability mo, natatandaan po ba ninyo yan kung sumusubaybay po kayo at siniseryoso nyo ang pakikinig sa The Red Pill PH? Yung conversion skill mo, ilan ang kaya mong makonvert na tao sa mga taong nagtitiwala sa'yo versus sa mga taong galit sa'yo o sa mga tao na strangers lang sa'yo. Ito po yun. Kasi po mas maraming tao ang gusto ka, mas mataas ang value mo, ang social worth, social desirability mo na tinatawag. Okay? Kahit hindi ka masyadong gwapo, kung gusto ka, maraming taong gusto sa'yo. Kahit, say for example, si Manny Pacquiao, tingnan mo, gwapo ba siya? Putok-putok ang mukha niya, pero tignan mo yung charisma niya. Diba? Gustong-gusto siya ng tao, talo pa niya yung mga chads, yung mga male model, sa kanyang status. Kasi nga, matulungin siya ay popular, okay? Mapagmahal siya sa mga mahihirap. See? Maraming may gusto sa kanya. Although, syempre, hindi naman lahat. May mga ayaw din sa kanya. Pero, ang point dito is that yung kakayanan mo na magparami ng social circle. Gets? So, ito po yun. Punta po tayo sa pangalawa. Pangalawang pong factor para masabi mo na meron kang socialization flexibility is that you don't discriminate people, brothers. Instead, you enjoy interacting to all people, whether they are boring, interesting, and many more. Kasi may mga ganito, dinidispatch na agad nila yung mga tao eh. Pag nakita nila na hindi ko feel to, parang ayaw ko to, parang ang boring, doon ako sa mas may interesting na kausap. Marami mga tao yung ganito. Ngayon, ito po yung kadalasan na behavior natin kapag hindi tayo nag-aaral ng socialization skills in a Red Pill Lens. Pero sa Red Pill Lens po, tinuturuan po namin kayo na i-convert ang mga kumilala ng mas maraming tao as much as possible. Huwag kayong maging loner. Huwag kayong maging maramdamin. Huwag kayong magkaroon ng social anxiety. Kumilala kayo ng maraming tao. Mas maraming tao kayo mas makikilala at kayo ay may mga socialization skills dahil sa panonood ninyo dito sa The Red Pill PH na libre ang mga lesson. To be honest, professional lesson to. Libre nyo lang na nakukuha. Pag ganito ang ginawa ninyo, lalaki yung social circle ninyo. At makukonvert ninyo from yung mga tao na gusto ka. Okay? Makukonvert mo yun. Maiiwasan mo makakonvert ng mga tao na kaaway o yung ayaw sa'yo.
doon, isa yun sa mga factors kung bakit tumataas ang social desirability ng tao. Hindi yung pag-aaral ninyo ng dating gurus and pick-up artists. Wala kayong mapapala dyan, basura yung mga yan. Huwag yan ang pagtuunan nyo ng pansin, brothers and sisters. Wala yan. Number 3 po is that you have the skill to dissect and analyze the person's weakness and strengths. Also their interests and beliefs. Anong ibig sabihin nito? In other words po, brothers and sisters, you do not immediately lose your interests and dispose them if they are not aligned with your expectation. Pagka ikaw ay nakikipag-socialize sa tao, kailangan mo rin, syempre, i-dissect yung tao at i-analyze. Look at his weakness, understand them, and also look at his or her strengths. Ano yung kanyang interests, mga hobbies, ano yung kanyang beliefs. Learn from other people, brothers. Huwag kayong nakapokus ka lang sa sarili mo kung ano lang interest mo, kung ano lang yung mga paniniwala mo, yung views mo. Kailangan maging open ka sa mga ibang tao kasi nga marami kang alam at marami silang alam na hindi ka alam. Marami rin silang mga interest na kapag nakipag-socialization ka sa kanila, madadagdag yung interest nila sa interest mo. Okay? So, interest niya, interest mo na rin, magkakaroon kayo ng mutual bonding connection. So, nadagdag siya, na-convert mo siya, hindi lang sa stranger, kundi sa tao na kaibigan mo, bagong kaibigan, bagong pagkakatiwalaan. Okay? Although, hindi ko naman ini-encourage na basta-basta ka magtiwala sa tao, pero yun yung isa sa mga point. Nagigets po ninyo? You have to dissect, analyze the person's weakness and strength, also their interests and beliefs. Ganyan po yan. Huwag niyong i-dispose agad yung tao nang dahil lang sa first impression. Parang mga babae, di ba? Mga emotional thinking, intuition yung ginagamit, i-dispose na agad yung lalaki kapag ka bagsak sa impression. Anyway, so, pang-apat po is that you are trying to experiment, brothers. What will work and what will not work in order to shift the initial interaction into deep and meaningful interaction, brothers, and can lead to gaining new friends. Pag nakipag-interact ka sa tao, minsan pag hindi ka makarelate sa kanya, o kaya minsan parang nayayabangan ka sa kanya, o kaya minsan parang siya lang yung nagsasalita, yung ganyan mga day-to-day scenario ang mai-encounter ninyo Hindi na po kayo nag-i-experiment Ang ginagawa po ninyo, nawawalan agad kayo ng interest dun sa tao. Okay? You have to try to experiment, brothers and sisters. Ano yung mag-work? Kung kunyari ganitong klaseng personality na salita ng salita, okay? Ganito na parang medyo strong personality, kailangan mong laruin, kailangan mong eksperimentuhin, brothers. Ano ba yung best na approach para sa kanya para magkaunawaan kayo at magkaroon ng connection? Hindi yung puro ka na lang reklamo, puro ka na lang ganito, ganyan. Ayoko yan, ayoko samahan yan. Kakawalang ganin. Nayayabangan ako dyan. Ayoko yan. Ayokong kausap yan. Puro na lang kayo ganyan. Hindi. Kailangan po ninyo napsanayin ang inyong socialization flexibility. Kasi sa Red Pill po, tayo, mayroong mga season 3, season 4, season 5, hindi tayo makakausad doon sa mga ganong katataas na level ng Red Pill kung mismo kayo, socialization skills ninyo, mahina. Maramdamin pa kayo, loner pa kayo, introvert pa kayo, hindi ganun. Alright? Ang pinaka-ma-influensyang Red Pill channel sa bansa. Binubuo ng Sunny Puwersa ng mga eksperto sa larangan ng kasaysayan, biolohiya, sosyolohiya at psikolohiya. Inaabot ang bawat mamamayang Pilipino sa serbisyong Red Pill mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dala-dala ang mga makabuluhang paksa na napapanahon. Ating i-analyze at bibigyan ng makabuluhang konklusyon para sa enlightenment ng bagong henerasyon. Pilit na ginagaya ngunit di mapapantayan. The Red Pill PH. Subscribe
like, and share. Mabuhay ang susunod na henerasyon ng mga Alpha. Now, eto na po. Part 3. What will happen if you have no socialization flexibility? Ano mangyayari? First and foremost dyan is that obvious. You will have a limited circle of close people and friends. Okay? Sinabi ko naman sa inyo malamang sa blue pill na paniniwala, huwag kang basta-basta makipag-interact sa mga tao. Huwag kang basta-basta kinukulo sa mga tao. Oo, naiintindihan ko yun. Pero syempre, sa red pill, hindi po pwedeng ganyan lang na kung sino lang yung gusto mong pakisamahan, yun lang yung sasamahan mo. Hindi. Ini-encourage po namin na palawakin mo yung social circle mo, matuto ka sa mga experience ng iba-ibang tao, matuto ka sa mga interest nila, area of hobbies nila, sa mga life experience nila. Kasi dun tumatalino ang tao, dun lumalawak yung ating view sa ating lipunan, sa ating society. Walang mangyayari sa'yo kung andun ka lang lagi sa mga circle of friends mo. Lalo pa ang masaklap niya yung circle of friends mo, mga tambay, ng mga malilibog, yan, mga walang kaplano-plano. Wala ka talaga, hindi ka mag-grow, mabagal ang grow mo. Naiintindihan po ba ninyo ako? Kasi ako po, lahat ng tinuturo ko dito, galing na po ako dyan. Itong status ko po na ito, na entrepreneur, hindi ko mararating to kung hindi ko po na-perfecto ang ganitong socialization skills. Binabahagi ko sa inyo ito, hindi ako naniningil sa inyo ng bayad, libre yan. Para po, magkaroon din po kayo ng skill. Okay? Para lahat tayo umangat. Number 2 po is, you will easily lose interest to every people who didn't met your expectation. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Okay? Kasi, i-dispatcha mo na agad yung tao Kapag hindi pasok dun sa nakasanayan mo ng mga social circle, kunyari, boring sa'yo, corny, i-dispatcha mo na agad. Mawawalan ka na agad ng interest. Sayang, kasi every people na mamimit mo, conversion yan Possible mong ma-convert yan into positive people sa buhay mo. Ito yung mga tao na bagong kaibigan, possible na mapagkatiwalaan, possible na masasandalan kapag kailangan mo ng tulong. Ito yung mga tao na nagpapalakas ng loob mo. Yan yung sinasabi ko sa iyo Bawat tao na pinapakawalan mo, sayang yung conversion. Naku-convert mo sana yun from dito sa side na to na positive person. Naiiwasan mo magkaroon ng mga ka-conflict, kaaway. Kasi yan ang sinasabi ko sa iyo para masabi mo na isa kang master of socialization, red pill. Yung conversion mo, ilan ang kaya mong i-convert na mga taong kaibigan mo, nagtitiwala sa'yo versus sa mga taong ayaw sa'yo. Okay? Ito po yun, brothers and sisters. Alright? Pangatlo po is that you will miss a chance to increase people who like you and believe you. Ito po yung sinasabi natin, brothers. Kasi, this is the requirement in order for you to increase your social status so that you can also boost your sexual market value. Gigets po ba ninyo? Sinabi ko na sa inyo, you will miss a chance na increase yung social circle mo. You will miss the chance yung conversion mo na ma-convert to sa mga taong gusto ka at naniniwala sa'yo. Sayang, imbis na araw-araw lumalaki yung social circle mo, naku-convert mo sila into positive people in your life, wala. You miss the opportunity. Pang-apat po is that you can possibly convert some people into enemies. Bakit? Kasi ganyan yan kapag hindi mo gusto yung tao, hindi rin maganda ang magiging pakisama mo sa kanya once na nag-usap o nagkita uli kayo. So siya, mararamdaman niya rin yun na parang ang pangit ng pakisama mo sa kanya, makukonvert mo ngayon siya into enemy.
nagkakaroon siya ngayon ng sama ng loob sa'yo. Wala na, sayang. Imbis na na-convert mo siya into positive people in your life, na-convert mo siya into enemy. Sayang. Sablay ka. Gets? Panglima po is that you will having hard time and big trouble in your socialization. Whether in daily lifestyle, corporate jobs, and even business and sales, brothers. Sinabi ko na po sa inyo yan. Yung mga iba dyan na mga subscribers natin na nagmamadali na gusto na season 3. Dalian mo na, coach. Come on, brothers. Kailangan po ninyong mamaster ang socialization skills season 2. Ito po ay prerequisite at requirement para sa mas mataas na level na season 3. Kasi po, kung dito pa lang mahina kayo, how come? Paano ka magiging prepared? Mas hardcore ang mga pag-uusapan dun sa season 3, season 4, season 5, etc. You will having hard time and big trouble, brothers, sa socialization mo kapag wala kang social flexibility. Okay? Yan man ay sa daily lifestyle, corporate job, and even business and sales. Lalo pa sa sales. Kung ikaw salesperson at wala kang socialization flexibility, madaling uminit ang ulo mo pagka hindi mo trip yung mga possible na customer mo. Wala yan. Hindi mo magagampanan ng tama trabaho mo. Panghuli po is that your overall social life will suffer. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. How come? Paano ka magpo-prosper sa iyong socialization o social life? Wala ka nga nito eh. Hindi ka naman flexible. Sensitibo ka, namimili ka lang ng mga taong gusto mo. O minsan kung hindi mo gusto yung tao, babarahin mo pa, ilalaglag mo pa, palatan mo pa ng chismis. Ay, hindi maganda. Your overall social life will suffer, brothers and sisters. Ngayon, panghuli po, pag-usapan na po natin, brothers and sisters, how to have a strong socialization flexibility skills. Bibigyan po namin kayo ng 5 na summarize. Ito po yung mga paraan to achieve socialization flexibility skills. So sana po isulat po ninyo ito o tutukan po ninyo. Number 1 po, kalimutan mo muna ang nakasanayan mo expectation sa mga tao. Sinabi ko na po yan sa inyo kanina. Huwag mong basta-basta i-dispatch ang tao nang dahil lang sa pangit yung impression mo sa kanya, kinukumpa-kumpara mo siya sa mga ibang mga tropahan mo, hindi mo siya feel nang dahil lang sa pananamit niya, corny siya. Hindi ganun. Kalimutan mo muna yung nakasanayan mong expectation kasi minsan imimislead ka niyan eh. Okay? Hindi mo namamalayan, sayang. Wala nang chance na makilala mo yung bagong tao na ito. Mali mo, in the future, ito pala yung makakatulong sa'yo. Ipinakawalan mo. Sayang. Nagigets? Number 2 po is that wag mong ikumpara. Huwag mong ikumpara ang tao na namimit mo versus sa mga ideal na tao na gusto mo. Pretty self-explanatory po. Diniscuss na natin yan. So I hope po na naiintindihan po ninyo yan. Number 3 po is that wag mo siyang dispatchahin ng basta-basta. Pakinggan mo din yung mga interests and beliefs niya. Dahil may mga interest at knowledge ang ibang tao, brothers and sisters, na wala ka. Okay? At maaari kang matuto sa kanila. Kanina ko pa yan sinasabi, di ba? Bakit tumatalino ang tao aside from pagbabasa? Sige nga. Tanungin ko kayo. Bakit siya lumalawak ang kaalaman niya? It's just because po, hindi lang po sa libro, hindi lang sa university, ito po yung mga tao na sinasamahan niya. Nagkakaroon siya ng bagong idea, interest, beliefs. Dahil sa mga maraming tao na pinakikisama niya na natututo siya. Kung gusto mong maging tambay, sumama ka sa mga tambay. Kung gusto mong maging maalam pagdating sa technology, sumama ka sa mga tech-savvy na mga tao. Kung gusto mong maging mahusay na gamer, sumama ka sa mga tao na mga mahuhusay sa online games, mga champions, etc. Yan sinasabi ko po sa inyo. Alright? Pang-apat po is that look at the bright sides of the person, brothers. Not the dark or negative sides. Bakit? Coach, bakit? Kapag nag-focus ka sa bright sides ng tao, hindi ka mawawalan ng gana. Hindi ka mawawalan ng gana agad na makipag-interact sa kanya. At doon ka nakakabuo, brothers, ng connection sa kanya. Bakit? The more na tumatagal yung interaction mo, kasi nga hindi mo naman dinidispose agad yung tao,
The more na tumatagal yung interaction mo sa kanya, at the more na nagkakaroon kayo ng connection, palitan ng interest, hindi niya mailalabas yung dark sides niya. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. To be honest, mas madaling lumabas yung dark sides ng tao kapag hindi kayo nagpapansinan, pag hindi kayo close. Kung close kayo, syempre, manu-neutralize mo yung negative side ng tao. Ang madalas na ipapakita niya sa'yo, close kayo Syempre, yung bright side niya. Madidiffuse mo ngayon, madidisarm mo ngayon yung dark side ng tao. Hindi niya mailalabas yun sa'yo. Ang mailalabas niya lang yung bright side niya. Yung sasabi ko sa'yo, kulang kayo ng mga skill Panghuli po is that walang tao na corny at boring. Walang taong corny at boring. Iba-iba, lahat tayo, we have our own unique persona. It's just iba-iba lang ng persona at taste ang bawat tao. At madalas na-judge agad sila na hindi pa lumalalim yung pagkakakilala sa kanila. Walang taong corny, walang taong boring. It's just kulang pa yung pakisama mo sa kanya para makilala mo siya. Okay? May mga tao na parang sa una, parang weirdo lang, parang tahimik, parang boring. Pero pag nakilala mo, ang dami ka matututunan sa kanya. Ang sarap pa siyang pakisamahan. Hindi mo lang siya binibigyan ng pagkakataon. Wala man lang siyang chance na maranasan, na ma-appreciate siya ng iba. Ito yun, brothers and sisters. 5 lang brothers, isulat mo kung gusto mo. I-deploy mo na agad sa actual footage sa day-to-day life mo. Ginagarantiyahan ko sa iyo tayo na sinasabi ko po sa inyo, makikita nyo ang resulta. Socialization, flexibility, skills. Magkakaroon na po tayo ng tinatawag nating bagong segment na skill builder. Ano po itong skill builder, brothers and sisters? Bago po tayo magtapos sa episode nito. Skill builder po is that babalikan po natin yung mga basic na lessons dito po sa second season ng Resurgence of Respect at gagawa po tayo ng build ng skill. Kumbaga parang sa online games, gumagawa ka ng isang build ng gamit mo. Diba? Sa Dota o kaya sa RPG games. Dito gagawa tayo ng isang build. Pagko-combine natin lahat ng mga socialization skills na natutunan po ninyo rito at i-deploy na agad natin yan sa actual day-to-day life. Yan man ay sa day-to-day life, socialization life, sa trabaho, sa business. At i-report nyo sa akin kapag nakukuha nyo na ang resulta. Hindi kayo pwede nanonood lang dito. Kailangan po kasi ayoko ng salita lang ako ng salita. Gusto ko resulta. Kung walang resulta, walang pakiramdam ko, hindi ko pa nagawa to. Hindi ko pa na-accomplish yung dapat kong ma-accomplish. Gusto ko resulta. Gusto ko makita ng mga yung nanonood dito. Talaga nagbago. Ang laki ng improvement. Kasi baliwala ito. Dadaman ako ng dada rito. Hindi nyo naman ginagawa. Pinanood nyo lang dito. Hindi nyo naman dinedeploy sa actor. Walang mangyayari yan. Alright? So, skill builder. Bago pong segmento ng The Red Pill PH sa second season. Bubuo po tayo ng mga skills at i-deploy natin yan sa actual field. Sa inyong day-to-day life. At i-report nyo sa akin ang mga improvement na nagiging nyo. At tutulungan ko kayo para ma-retain nyo yung improvement na naging nyo at maging katauhan nyo na permanent skill na yan. Hindi na yan mawawala sa inyo. Maraming salamat po kung nagustuhan po nyo ang bagong episode na ito sa ating second season ng The Red Pill PH. Huwag mag-aalinlangan na mag-subscribe, like, and share. The Red Pill PH po para sa masang Pilipino sa ikaliliwanag ng kanilang kaisipan at kagaganda na kanilang buhay. Kita-kita po tayo, brothers, sa susunod na episode ng The Red Pill PH Season 2 Resurgence of Respect.